Mabilis na naglakad si Ian sa mahabang pasilyo ng ospital. Halos tumatakbo na siya pero bigla siyang napatigil. Napagtanto niya na hindi niya alam kung saan eksaktong pupunta. Parang umiikot ang mundo niya at bawat hakbang ay puno ng kaba at takot. Bigla niyang hinawakan ang balikat ng unang babae na nakaputing uniforme na nadaanan niya. "Miss," hingal niyang sabi. Nagulat ang babae at napalingon. Baka sa mga mata nito ang takot. Rachel, Rachel," halos pabulong, ngunit nanginginig ang boses ni Ian. Para bang sirang tibok ng puso na hindi makasabay ang hininga. "Saang ward po siya? Nasaan siya?" Napangiwi ang doktora, litong-lito sa itsura ng lalaki na kaharap niya. Gusot ang damit, pawis na pawis at nanginginig ang mga kamay. Hinawakan pa siya ni Ian sa balikat. Mahina pero halatang wala na sa sarili. Si Rachel Mercado ba? Dinala po siya rito 2 araw nang nakalipas." Siya pong nobya ko." Halos mapasigaw na si Ian. Nang marinig ng doktor ang salitang nobya, tila may nag-click sa isip niya. May bahagyang awa at pag-unawa sa kanyang mga mata. Opo," sabi nito. "Ikalawang palapag po, ward number 13. Hindi na nagawa pang magpasalamat ni Ian. Agad siyang tumakbo papunta sa hagdan. Para sa kanya, parang napakabagal ng elevator. Parang bawat segundo ay parusa. Paulit-ulit niyang binubulong ang numero ng kwarto. 13. Hindi naman siya superstitious pero bilang isang seaman, may mga paniniwala siyang nakasanayan. Sabi nga nila, ang barkong nagpapalit ng pangalan ay sinusundan ng malas. Lagi siyang umaapak sa kubyerta gamit ang kanang paa at hindi kailanman sumisipol sa barko. Mga nakasanayan lang, hindi dahil sa takot, kundi dahil yon ang itinuro sa kanya ng karanasan. Naalala niya ang sinabi noon ng kapitan. "Kapag pulang langit sa dapit hapon, swerte yan. Pero kapag pulang langit sa pagsikat ng araw, may masamang mangyayari." Biglang bumalik sa alaala ni Ian ang isang umaga sa gitna ng dagat. Nakatayo siya sa kubyerta, nakatingin sa abot-tanaw. Malapit na silang umuwi. 3 buwan na silang nasa laot at ilang araw na lang makakababa na sila ng barko. Ilang kasamahan niya, mga batikang mandaragat na parang lobo ng dagat, ay imbitado sa kasal nila ni Rachel na gaganapin sa loob ng 1 linggo. Hindi na makapaghintay si Ian na makauwi. Yakapin ng nobya at hawakan siya ng mahigpit. May plano na si Rachel ng kanyang despedida de soltera ng gabing yon. Ang barkada naman ni Ian ay magkikita kinabukasan. Lahat ay maayos, lahat ay perpekto. Isang sandali napatingala siya sa sumisikat na araw. Pula, sobrang pula. Parang hindi tubig dagat ang nasa abot-tanaw, kundi makapal na dugo. Naalala niya ang babala ng kapitan, pero binaliwala niya. "Ano bang masamang mangyayari? Nonsense. Ilang araw na lang, makikita ko ng girlfriend ko." Yayakapin niya ito, tatawagin niyang asawa, ang pinakamamahal niyang si Rachel. Sa mga sandaling yon, pakiramdam ni Ian, siya ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Akala niya, wala nang pwedeng sumira pa sa kaligayahang yon. Nagkamali siya. Naantala ang barko dahil sa masamang panahon. Bagyo, malalakas na alon, parang ayaw silang pauwiin ng dagat. At nang sa wakas ay makadaong sila sa pantalan, isang bangungot ang sumalubong sa kanya. Naospital si Rachel. Tumawag ang magiging biyanan niya na si Aling Lorna. Nanginginig ang boses, halo ng iyak at pagmamadali habang ikinikwento ang nangyari. Galing siya sa despedida de soltera. Pauwi na sana. May umatake sa kanya mula sa likod. Hikbi ng matanda. Kinaladkad siya sa eskinita sa pagitan ng mga establishmento. Doon sa likod, kung saan puro basurahan, tubo at walang tao. Hindi nakita ni Rachel kung sino ang umatake. Walang bakas na nahanap ang pulisya. Parang nilamon ng dilim ang salarin. Kumusta na po siya? Nanginginig na tanong ni Ian. Bubuti naman raw, sabi ng doktor.
Sagot ni Aling Lorna. Pero kailangan nating ipagpaliban muna ang kasal. Tumahimik si Ian. Makikita mo siya pero sana manatili kang kalmado. Pakiusap ng ginang. Ayaw niyang tumingin sa salamin. Madalas siyang umiiyak. Natatakot siyang makita ka at sabi niya'y pangit na raw siya. Parang may humigpit sa lalamunan ni Ian. Nilunok niya ang bigat sa dibdib at marahang bumulong. Halos hindi niya alam kung narinig ba ng kausap niya. Hindi ko naman siya minahal dahil lang sa ganda niya. Oo, unang napansin ni Ian ang mga mata at ngiti ni Rachel nang una niya itong makita. Pero higit doon, minahal niya ang kaluluwa nito, ang kabutihan, ang lambing at ang pusong pinili siyang mahalin kahit palaging nasa dagat ang buhay niya. At sa sandaling yon, kahit hindi pa niya alam ang buong katotohanan, isang bagay lang ang sigurado kay Ian. Mamahalin niya si Rachel anuman ang mangyari. Oo, alam ko anak. Hikbi ni Aling Lorna sa cellphone. Pagkababa ni Ian ng tawag, agad niyang inalam kung saang ospital dinala si Rachel. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hindi na nagpalit ng damit. Diretso siyang umalis, suot pa rin ang uniforme niya bilang seaman ng Navy. Hindi niya ininda ang pawis, ang pagod o ang mga matang nakatingin sa kanya sa kalsada. Ang mahalaga lang, makarating siya sa girlfriend niya. Pagdating niya sa ospital, tumigil siya sandali sa harap ng pintuan ng ward. Naalala niya ang sinabi ni Aling Lorna sa cellphone. Huminga siya ng malalim. Hindi siya takot na makita ang mukha ng kanyang kasintahan. Ang kinatatakutan niya, baka sa isang maling tingin, sa isang hindi sinasadyang galaw, masaktan niya si Rachel. Baka mali ang interpretasyon nito. Baka isipin niyang naduduwal siya, nasusuklam o umaatras. Gustong-gusto na niyang pumasok. Halos hindi na niya kayanin ang kaba. Pero bigla siyang napatigil. Narinig niya ang iyak ni Rachel at ang boses ng kanyang ina. Hindi mo yan sasabihin sa kanya. Halos pasigaw na sabi ni Aling Lorna. Rachel, makinig ka sa akin. Ang mga lalaki hindi nila pinapatawad ang ganyang bagay. Pero ma, umiiyak na sagot ni Rachel. Wala naman akong ginawang masama. Hindi ko siya niloko. Hindi ako nagkasala. Alam ko na iintindihan ko yan, sagot ng babae at may halong pagkainis. Pero maiintindihan ba ni Ian? Lalaki siya. Ibang pag-iisip ng mga lalaki. Huminto ang paghinga ni Ian. Alam mo ba kung ilang taon akong nagtrabaho sa ospital bilang anesthesiologist? Patuloy ni Aling Lorna. Napakarami kong nakitang mga lalaking iniwan ng asawa nila pagkatapos lang ng operasyon. Matapos matanggalan ng matres, matanggalan ng obaryo. Alam mo bang sinasabi nila? Hindi na raw babae ang asawa nila. Kulang na at may diferensya na. Parang may kutsilyong unti-unting ibinabaon sa dibdib ni Ian. At ikaw, Rachel, malungkot ngunit matigas ang boses ng ina. Mahal kita, kaya ko sinasabi sa iyo ang totoo. Walang lalaking tatanggap sa iyo bilang asawa matapos ang nangyari. Sa paningin nila sira ka na, sirang gamit. Naiintindihan mo ba? Pero mahal ako ni Ian. Hikbi pa ni Rachel. Maiintindihan niya. Tumigil ka, singhal ng ina. Mahal ka niya noon. Noong maganda ka pa, kaakit-akit. Ngayon, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Sige na, magpakatatag ka. Huwag ka nang umiyak. Parang nasusuka si Ian sa mga naririnig niya. Tatawagan niya tayo. Paparating na siya. Dagdag pa ni Aling Lorna. Kakausapin ko ang mga doktor para hindi na nila idetalye ang nangyari. May mga kakilala ako rito. Patuloy pang bumubulong ang babae. Tinuturuan ng anak kung papaano kikilos, ano ang sasabihin at ano ang itatago. Hindi na narinig ni Ian ang kasunod. Parang nagdilim na ang paligid niya. Kumulo ang galit sa loob niya. Mahal at nire-respeto niya si Aling Lorna. Pero sa sandaling yon,
Gusto niyang isigaw ang lahat ng kanyang saloobin. Paano niya nasasabi ang mga ganoong bagay? Paano niya nagawang wasakin ang loob ng sarili niyang anak? Biglang bumukas ang pinto ng ward. Malakas, marahas, tumama sa pader bago bumalik. Mabilis na itinaas ni Ian ang kamay para hindi siya tamaan. Para bang ang pinto mismo ay gumaganti sa lakas ng pagbukas niya. Ian! Napasigaw si Aling Lorna at mabilis na tumayo. Hawak pa ang panyo na ipinunas niya sa mukha ng anak. Nandito ka na pala. Ang bilis mo. Napatingin si Rachel. Naniga siya at isang saglit. Pagkatapos napasigaw siya at agad na tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. Hindi na nag-isip si Ian. Isang hakbang lang, nasa harap na siya ng kama. Lumuhod siya sa sahig sa harap ng nobya niya. Gusto niyang alisin ang mga kamay ni Rachel sa mukha nito. Gusto niyang makita ang mga mata niya. Gusto niyang ipakita na nandito siya. Pero hindi niya magawa. Hindi siya naglalakas loob. Sa halip, tinitigan niya ang nanginginig na katawan ni Rachel. Ang marupok na babaeng minahal niya ng buong buo. Paano nagawa ng kahit sinong tao ang ganito sa kanya? Anong klaseng halimaw ang kayang manakit ng ganito? Bulong niya sa sarili. Sa puso ni Ian, nanumpa siya. Hahanapin niya ang gumawa nito. Malalaman niya ang totoo. Pero sa sandaling yon, itinabi niya muna ang galit at paghihiganti. Ibinabaon niya yon sa isang madilim na sulok ng kanyang kaluluwa. Sa ngayon, iisa lang ang mahalaga. Nandito siya at hindi niya iiwan si Rachel. Nakatuon ang buong atensyon ni Ian sa nanginginig na nobya. Rachel! Marahan niyang tawag at halos pabulong. Rachel, mahal kita. Mahal na mahal kita. Higit pa sa kaya kong ipaliwanag. At mamahalin kita ano man ang mangyari. Naririnig mo ba ako? Hindi mo kasalanan ng lahat ng to. Rachel! Paulit-ulit niyang sambit. Humagulgol si Rachel. Dahan-dahan siyang niyakap ni Ian. Maingat at parang natatakot siyang baka masaktan pa ito. Hinila niyang nobya papalapit sa dibdib niya. Hinaplos niya ang likod at nanginginig na balikat ni Rachel at hinalikan ang tuktok ng magulo at gusot nitong buhok. Unti-unti, ibinaba ni Rachel ang kanyang mga kamay mula sa mukha. Pero hindi pa rin siya tumingala. Sa halip, idinikit niya ang mukha sa dibdib ni Ian. Mahigpit na kinapitan ang uniforme nito. Parang doon lang siya nakakaramdam ng seguridad. Rachel! Nanginginig ang boses ni Ian. Hinding-hindi kita iwan. Magpapakasal tayo. Naririnig mo ba? Hindi ko kayang isipin ang buhay ko na wala ka sa tabi ko. Ikaw ang gusto kong uuwian. Ikaw ang gusto kong maging ina ng mga magiging anak natin. Ikaw ang gusto kong kasama hanggang sa pagtanda. Napangiti siya ng bahagya kahit may luha sa mga mata. Gusto kong tumanda tayo na magkahawak kamay. Naglalakad sa parke katulad nung matandang mag-asawa na lagi nating nakikita tuwing weekend. Naalala mo sila? Marahang tumango si Rachel. Mahal kita, Ian. Mahina niyang bulong sa pagitan ng paghikbi. Mahal kita higit pa sa touchline. Bahagyang nanginig ang labi ni Ian at pilit na ngumiti. Yun ang pribado nilang biro. Nagkakilala sina Ian at Rachel sa universidad. Third year college noon si Ian at isang varsity player sa basketball team ng paaralan. Si Rachel naman ay isang freshman na sumama lang sa mga kaibigan para manood ng laro. Nakakatawa pa nga, ang barkada ni Rachel ang masiglang nag-cheer para sa kalabang team. Boyfriend kasi ng isa sa kanila ang team captain ng kalaban. Pero sa gitna ng sigawan at hiyawan, isang bagay lang ang napansin ni Ian. Si Rachel. Ang brown nitong mga mata, ang mapusiyaw na buhok, ang ngiting hindi niya maipaliwanag kung bakit tumama diretso sa puso niya. Pag-ibig sa unang tingin, parang may biglang bumaril sa dibdib niya. At tapos na, wala nang atrasan. Naalala niya kung gaano siya nadismaya nang mapansin niyang nakapulang t-shirt si Rachel at kakulay pa ng sa kalaban. Samantalang siya, nakaasul na uniforme, kulay ng team niya. Pagkatapos ng laban, hindi na nagdalawang isip si Ian. Tumakbo siya papunta sa bleachers. Humarap kay Rachel at bigla na lang nagsalita. Wala man lang pagbati.
Mas babagay sa'yo ang kulay asul. Napalingon si Rachel at nagulat. Nagtagpo ang mga mata nila. Ang mapupungay na mga mata ni Ian at ang bilugang mga titig ni Rachel. Napangiti ang dalaga kahit malinaw niyang narinig ang sinabi ng lalaking moreno sa harap niya. Nagbulungan at humagikgik ang kanyang mga kaibigan. Napatingin si Rachel sa kanila at bahagyang namula ang pisngi. Asul, lunok ni Ian habang marahang tinatapik ang dibdib niya. Numero rin yan ng jersey ko. Babagay din sa'yo at pati na rin ang apelido ko. Kumunot ang noon ni Rachel. Ang tapang ng lalaking to, pero hindi umatras si Ian. Diretso ang tingin at buo ang loob. At makalipas ang ilang taon, pagkatapos nilang graduate, nag-propose si Ian kay Rachel sa mismong basketball court kung saan nagsimula ang lahat. Para matustusan ang kasal at ang hulog sa magiging bahay nila. Tinanggap ni Ian ang trabaho sa Navy bilang isang seaman. Si Rachel naman, samantala patuloy na nagtatrabaho sa larangan na pinili niya bilang marketing associate sa isang kumpanya sa lungsod. Maayos ang takbo ng buhay nila noon, may trabaho, may pangarap, may planong kasal. Sa paningin ng lahat, maliwanag ang hinaharap nila ni Ian. Pero sa likod ng liwanag, may paparating palang bagyo. Sa loob ng silid ng ospital, pinayagan na ni Rachel si Ian na makita ang kanyang mukha. Ngunit pilit niyang iniiwasan ang mga mata nito. Kung tumingin lamang sana siya, makikita niyang unos ng emosyon sa loob ng kanyang nobyo. Galit, sakit, pagkadurog, puot at takot. Lahat ay nag-aalimpuyo sa dibdib ni Ian. Rachel, sabihin mo sa akin ang lahat. Mariing pakiusap ni Ian. Pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Sino ang gumawa nito sa'yo? Saan at papaano? Nag-atubili si Rachel. Bumalik sa isip niya ang mga sinabi ng kanyang ina. Ang mga babala, ang mga takot. Pero umalis na si Aling Lorna. Marahan nitong isinara ang pinto para bigyan sila ng privacy. Huminga ng malalim si Rachel. Pinili niyang magsabi ng totoo. Nangyari ito nung bridal shower ko. Nanginginig niyang simula. Nakaputing dress ako, may belo, maiksi pero hindi naman sobra. Kita lang ng kaunti ang tuhod ko. Pinisil niya ang sarili niyang mga kamay. Sabi ng pulis, baka raw dahil sa suot ko, napayuko si Rachel. Pero hindi naman ako ang pumili nun. Regalo yun ng mga kaibigan ko. Alam mo yan. Naglalaro ang mga daliri ni Rachel dahil sa kaba. Dahan-dahang hinawakan ni Ian ang kanyang mga kamay at idinampi sa labi niya. Parang gusto niyang patahimikin ang panginginig nito. Hindi mo kasalanan, mariing sabi ni Ian. Hinding-hindi, wala kang kasalanan. Ikaw man o ang suot mo, walang karapatan ng kahit sino na... Hindi niya natapos ang pangungusap. Pinsil na lang niya ang mga daliri ni Rachel. Mahina pero puno ng galit at sakit. Napansin ni Ian ang isang bagay na parang kutsilyong tumusok sa dibdib niya. Wala ang singsing ni Rachel. Hindi pa yon nababanggit ng nobya niya. Sumakay ako ng taxi pa uwi, patuloy ni Rachel. Pero huminto siya sa maling building. Habang naglalakad ako para ikutan yon, tinatawagan ako ng driver. Bigla siyang napangiwi at parang muling bumalik ang alaala. May biglang humawak sa akin mula sa likod at hinila ko papasok sa isang eskinita. Nanginginig ang boses niya. Mabaho ron, parang halo ng basura at tubig sa kanal. Tinumba niya ako at ayaw niya akong palingunin. Ayaw niya akong pasigawin. Napatigil si Rachel, napailing at hindi niya kayang bigkasin ang kasunod. Ipinako niya ako sa lupa at hinila ang buho ko. Hindi na niya tinuloy. Pagkatapos ng ilang segundo, naglakas loob siyang magsalita ulit. Hindi na ako makatayo pagkatapos. Hinagkan niya ang pisngi ko at parang nanunuya. Sinabi niyang maghilaw raw ako sa magiging asawa ko. Humagulgul siya. At kinuha niya ang singsing ko. Pabulong niyang sabi. Parang trophy. Nanginginig ang boses ni Rachel. Sa huling lakas ko, nasuntok ko siya. Napaungol siya at may nahulog siyang bagay.
Pero may narinig siyang mga tao kaya tumakbo siya papalayo. Pinunasan ni Rachel ang luha. Sinubukan kong humingi ng tulong pero nawalan na ako ng malay. May iba pa siyang ibinahaging detalye. Mga detalye na nagpaapoy sa dugo ni Ian. Iniwan siya sa madilim na eskinita sa likod ng basurahan, parang basurang itinapon. May ilang taong grasa na madalas tumatambay roon para maghanap ng tira-tirang pagkain mula sa isang karinderya. Yon ang unang nakakita sa kanya. Akala nila ay patay na si Rachel. Hanggang sa gumalaw siya. Ang mga estrangherong yon na wala halos kahit ano ang nagpakita ng mas maraming pagkatao kaysa sa halimaw na umatake sa kanya. Tinakpan siya ng mga damit nila kahit marurumi at dinala siya sa presinto. Mula roon, dinala na si Rachel sa ospital. Tiningnan nila ako, Ian. Halos hindi na marinig ang boses niya. Hindi lang to pananakit, may nasira sa loob ko. Huminto siya. Sabi ng doktor, hindi pa sigurado kung magkakaanak pa ako. Ibinaon ni Rachel ang mukha niya sa kanyang mga kamay, habang ang luha ay patak ng patak at bumabagsak mula sa kanyang mga mata. Kaya isipin mo muna kung gusto mo pa rin ako, mahina niyang sabi. Kung kaya mo pa rin akong mahalin. Dahan-dahang iniangat ni Ian ang baba ni Rachel hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Hinalikan niya si Rachel, marahan, puno ng lambing at parang bawat halik ay pangakong hindi bibitaw. Mainit ang hininga niya sa labi ng nobya habang ibinubulong niya ang mga salitang, "Kailangan kita. Ikaw lang." Sa loob-loob ni Ian, nilalamon siya ng sakit at matinding guilt. Pakiramdam niya, kasalanan niya ang lahat. Dapat nandoon siya, dapat naprotektahan niya si Rachel. At matapos ang buong araw nakasama ang kanyang nobya, may isang pa siyang unti-unting hinuhubog sa isip ni Ian. Isang hakbang na babaguhin ang takbo ng kanilang buhay. Kinagabihan, matapos ang lahat ng pinagdaanan nila sa ospital, ikinuwento ni Rachel kay Ian na nakapagbigay na siya ng pahayag sa pulisya. Pero habang nagsasalita siya, ramdam ni Ian ang bigat sa tono ng boses nito. Parang ayaw naman talaga nilang imbestigahan, mahina niyang sabi. Parang gusto na lang nilang isarang kaso. Hindi na nag-isip si Ian. Diretso siyang nagtungo sa presinto. At doon, lalo niyang napatunayan ang masakit na katotohanan. Ay nako, sabi ng isang pulis, may halong pangmamaliit habang sinisilip si Ian mula ulo hanggang paa. Ikaw palang fiancé niya. Nakikiramay kami, syempre. Pero hindi ba halata naman? Nagbabar ang babae, excited sa kasal, malamang may nakahook up yan. Ngayon gumagawa na lang ng kwento. Parang nagdilim ang paningin ni Ian. Halos masunggaban niya ang pulis kahit ano pa ang kahihinatnan. Buti na lang at may isa pang mas batang pulis ang mabilis na lumapit at hinawakan siya sa balikat. Easy lang, sabi nito habang pilit siyang hinihila papalayo. Sa labas na lang tayo. Pag-usapan natin ng maayos. Wala kang mapapala rito. May kakaiba sa tono ng lalaki. Hindi mapanghusga at hindi rin naman bastos. Dahil doon, napahinahon si Ian. Sumunod siya palabas at doon, tinanggap pa niya ang sigarilyong iniabot ng pulis. Franco Rivas, pakilala ng lalaki. Bago lang ako rito, pero mabilis kong natutunan kung paano umiikot ang sistema. Humithit si Franco ng sigarilyo. Walang mag-iimbestiga sa kaso ng nobya mo, diretso niyang sabi. Sinasabi nila, alam mo na, at huwag mo akong titigan ng ganyan. Hindi ako nagdesisyon yan. Sinipa niya ang isang maliit na bato sa kalsada bago muling nagsalita. Pero ito, kakaiba. Dagdag niya. Hindi siya ang unang biktima. May mga kaparehong insidente na sa lugar na yan. Kumunot ang noo ni Franco at kinamot ang batok. Pero pinipikit ng mga nakakataas ang kanilang mga mata. Parang may tinatakpan. Napahigpit ang hawak ni Ian sa sigarilyo. Ang totoo, patuloy pa ni Frank. Kaunti lang ang nagrereklamo. Natatakot sila. Sa chismis, sa hindi paniniwalaan. Tsaka syempre nagsisisi. At base sa nakikita mo ngayon, may dahilan sila para matakot. Tahimik na nakinig si Ian.
Marahang tinapik ang abo ng sigarilyo. Bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong niya sa pulis. Nag-atubili si Frank. Pagkatapos ay umamin siya. May tiyahin ako, mahina niyang sabi. Mabuting babae pero hindi rin siya pinaniniwalaan noon. Huminto siya sandali. Sa buron niya lahat umiiyak. Dagdag pa ni Franco at halos pabulong. Pero wala na yun. Nagpakamatay siya, hindi niya kinaya. Napalunok naman si Ian. Pasensya ka na, taos puso niyang sabi. Tumango si Franco at itinapon ng sigarilyo. Matagal na yun, bata pa ako nun. Huminga ng malalim si Ian, saka tumingin sa lalaking hindi niya inaasahan na magiging kakampi. Saan nangyari? Tanong niya. Gusto kong pumunta ron. Umiling naman si Franco. Wala ka nang makikita ron. Sagot niya pa. Maraming taong grasa sa gabi. Nasuyod na rin ang mga pulis ang lugar. Gusto ko pa rin pumunta. Matigas na sabi ni Ian. Napangiti ng bahagya si Franco. Matigas ang ulo mo, sabi niya sabay buntong hininga. Sige. Ibinigay niya ang direksyon saka nagpaalam. Bago tuluyang umalis, iniabot niya ang isang papel. Numero ko, sabi niya. Kung kailangan mo ng tulong tumawag ka lang. Tumango si Ian. Salamat, taos puso niyang sabi. Ngumiti si Franco at kumaway. Good luck, sabi niya. At ingatan mo ang babae mo ha. Tumango si Ian at buong pusong naglakad papalayo. At sa gabing yon, habang naglalakad siya patungo sa madilim na eskinita, na minsang naging bangungot ng kanyang fiancé, iisa lang ang malinaw sa isip niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang hustisya para kay Rachel. Makalipas ang halos ilang oras, nakatayo si Ian sa mismong lugar kung saan nangyari ang bangungot kay Rachel. Tahimik ang eskinita, nakakatakot ang katahimikan, parang may multong nagbabantay sa bawat sulok. Hindi niya alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Pinagmasdan niyang lupa, baka may nakaligtaang ebidensya, kahit anong bakas, kahit maliit na pahiwatig. Sinipat niya ang mga dingding, ang mga sirang tubo, ang mga basurahan. Pagkatapos, tumingala siya. Hinanap kung may mga CCTV camera man lang sa paligid. Pero wala. Parang sinadya ng lugar na ito na manatiling bulag at pipi. Paalis na sana siya ng eskinita para silipin ang mga kalapit na kalsada nang biglang may kaluskos. Mabilis na umikot si Ian. Nanigas ang kanyang kalamnan. Handa ang katawan, instinct ng isang taong sanay sa peligro. Pero agad din siyang kumalma. Isang bata. Isang batang lalaki na nakasuot ng maruruming damit ang nakatayo sa may madilim. Nakatitig lang sa kanya at halatang takot na takot. Napansin agad ni Ian, hindi normal ang kilos ng bata. Sanay siya sa mga batang lansangan. Kadalasan, palaban ang mga yon. Palimos, pasaway, minsan ay magnanakaw pa. Pero ang batang ito, parang estatwa. Nanginginig ang mga labi at daliri. Nagkakatamaan ang mga tuhod at para bang kahit ang paghinga ay kailangan niyang pag-isipan. Ayos lang, mahinahong sabi ni Ian habang itinaas ang dalawang kamay. Nakabukas ang mga palad. Hindi kita sasakpan, pero halatang hindi naniniwala ang bata. Gusto nitong tumakbo, kita yon sa mga mata niya. Pero ayaw sumunod ng mga paa. Parang napako sa lupa. Biglang pumasok sa isip ni Ian ang kalagayan ng batang ito. Bakit walang nag-aalaga sa kanya? Nasaan ang mga magulang niya? Hindi ba siya pwedeng ilagay sa ampunan? Bigyan ng pagkakataong mabuhay ng maayos? Sunod-sunod na tanong sa isip ni Ian. Saan ka nang galing? Tanong ni Ian, marahan pa rin ang tono. May mga magulang ka ba? Kailangan mo ba ng tulong? Mahinang umiling ang bata. Pero nakita ni Ian ang bahagyang pag-urong ng balikat nito. Isang galaw na puno ng lungkot. May dumapong mabigat sa puso ni Ian. Kami ni Rachel, baka hindi na kami magkaanak. Samantalang ang mga batang katulad nito, parang itinatapon lang. Parang mga kuting na ayaw alagaan ng mundo. Pagod na si Ian. Pisikal, emosyonal at mental. Pero sa halip na mainis ay awa ang nanaig. Inalabas niya ang pitaka
Kumuha siya ng isang perang papel, tapos matapos titigan ng bata, kumuha pa ng isa. At isa pa. Ayan, sabi niya at iniabot na sana. Pero gumalaw ang bata. Para sa'yo, ikaw nang bahala. Pagkain, damit, kahit ano. Nanatiling nakatitig ang bata sa pera. Parang hindi makapaniwala. Pinaghirapan ni Ian ang perang yon, buwan ng pagod sa laot. Pero sa sandaling yon, parang wala na itong halaga. Bumuntong hininga si Ian. Lumuhod siya at inilapag ang pera sa maruming lupa. Ayan, sabi niya. Kunin mo na lang kapag nakaalis na ako, ha. Tumayo si Ian at naglakad palayo. Pero bigla siyang napahinto. Parang may sumagi sa paningin niya. Isang piraso ng puti. Sandali, inakala niyang belo yon ni Rachel. Tumalo ng puso niya. Kumabog ang kanyang sintido at naninikip ang lalamunan. Pero hindi. Isa lang pala yung punit na basahang puti na sumasayaw sa hangin. Napahawak siya sa pader, nahilo siya at napatagilid. Doon niya napagtanto na matagal na pala siyang walang tulog at halos wala ring kain. Mula sa nakakapagod na biyahe sa dagat hanggang sa emosyonal na bangungot sa lupa, sumuko na ang katawan niya. Ang walang tigil na tensyon sa nervyos niya ay humabol na rin sa wakas. Mabubuwal na sana si Ian nang bigla siyang may maramdaman sa braso niya. May sumalo sa kanya. Ang bata. Tumayo ito, binaliwala ang pera sa lupa at hinawakan si Ian gamit ang payat at marupok nitong mga braso. Ayos ka lang po? Tanong ng bata sa munting boses. Oo. Hingal na sabi niya. Tulungan mo akong makaupo. Tinulungan siya ng bata na maupo sa gilid ng bangketa. Isinandal sa pader. Huminga ng malalim si Ian at pilit inaayos ang sarili. Pagkatapos, tumingin siya sa batang hindi pa rin umaalis. Anong pangalan mo? Tanong niya rito. Ako po si Cedric. Sagot ng bata. Cedric. Mahinang ulit ni Ian. Ako naman si Ian. Napangiti siya ng bahagya kahit pagod. Cedric, sabi niya at halos pabulong. Lagi ka bang tumutulong sa mga tao sa madidilim na eskinita? Napakunot ang noo ng bata at parang naguguluhan. Tahimik ang paligid. Nasa bingit na ng pagkapagod si Ian at ngayon may batang lansangan pa siyang iniisip. Anong gagawin ko sa kanya? Alam niyang hindi niya pwedeng basta nalang iwan ang batang ito. Hindi ngayon, hindi sa ganitong lugar, hindi alam ni Ian ang gagawin. Hindi niya pwedeng iwan ang bata sa kalsada, pero hindi rin niya kayang dalhin basta-basta sa pinakamalapit na ampunan. At lalong hindi siya nagtitiwala sa mga pulis. Hindi. Mahinang sabi ni Ian at parang kausap ang sarili. Hindi rin naman kita pwedeng isama. Hindi lang po ikaw, biglang sabi ng bata. Napatingin si Ian rito. Paano kung masama pala ako? Dagdag ng bata, diretso ang tingin. Paano kung niloloko lang kita tapos bigla kitang sasaktan? Napasinghap si Ian at hindi niya napigilan ang isang maikling tawa. Pero agad din siyang napakunot noo. Delikado rito, seryoso niyang sabi. Huwag ka nang bumalik sa eskinita na to Hindi ito lugar ng bata. Tumango naman ito. Alam ko, sagot nito at biglang nag-iba ang tono. Marami na po akong nakita. Tumango lang si Ian. Hindi pa lubos nauunawaan ang ibig sabihin. Pero maya-maya ay parang may malamig na dumaan sa batok niya. Anong nakita mo? Tanong niya rito. Nag-atubili ang bata, umatras ito ng kaunti, napatingin sa perang nakalatag sa lupa. Para bang pinag-iisipan kung kukunin ba yon at tatakbo. Pero hindi niya ginawa. Makinig ka, mahinahong sabi ni Ian. May nangyaring masama sa isang taong napakalapit sa akin. Sa girlfriend ko. Nilunok niya ang bigat sa lalamunan. Sabihin mo sa akin, pakiusap niya rito. May nakita ka bang katulad ng nangyari sa kanya? Napakuyom ang labi ng bata. Pagkatapos ay tumango ito. Parang gumuho ang mundo ni Ian. Nanlamig ang mga palad niya. Pinawisan ng likod. Sabihin mo, halos pakiusap na niya.
Tahimik pa rin ang bata hanggang sa mapatingin ito sa suot ni Liam. "Seaman ka, no?" tanong nito bigla. Nabagabag si Ian. Hindi niya alam kung bakit mahalaga yon pero pinili niyang pagkainip. Oo, seaman ako. Sa totoo niyan, sa Navy," sagot niya rito. Napangiti ang bata, biglang kumislap ang mga mata nito. Parang batang unang beses nakakita ng himala. "Sa barko ka talaga naglalayag?" tanong nito at puno ng paghanga. "Malaki ba?" "Oo," sagot ni Ian ng marahan. "Malaki. Ang pangalan ng barko, Heart of the Wind." Napangangang bata. "Ang ganda ng pangalan," bulong nito. Sige na," sabi ni Ian at muling naging seryoso. "Anong nakita mo, Cedric?" Nagpalipat-lipat ng paa ang bata. Napalingon sa bungad ng eskinita. Hapon noon kaya hindi pa nakasindi ang mga ilaw sa kalsada. Pero unti-unti nang bumabagsak ang dilim. Walang buwan sa langit at parang gumagapang ang mga anino mula sa bawat sulok. "Minsan po," pabulong na sabi ng bata, "dito ako natutulog kapag mainit." Itinuro niya ang paligid. "Diyan sa kanto may restaurant. Mabait po yung kusinero, si Kuya Lito. Pinapakain niya ako kapag duty siya. Doon lang ako pumupunta kasi yung iba tinataboy ako." Huminga siya ng malalim. "Nitong isang araw, may nakita akong cellphone dito." Patuloy niya pa. "Ang ganda po, malaki yung screen. Hindi ko po alam ang gagawin kaya tinago ko." Napatingin siya kay Ian. "Namatay yung cellphone tapos nung gabi na, habang papikit na ako," nanginig ang boses niya. "May dumating pong mga lalaki. Hinahalughog nilang lugar. Galit na galit, nagmumura. Parang may hinahanap." Napahawak si Ian sa tuhod niya. Pilit isinasaisip ang bawat detalye. "Nakita nila si Mang Ben?" sabi ng bata. "Sino si Mang Ben?" mabilis na tanong ni Ian. Isa rin pong basurero dito," sagot ni Cedric. "Mabait po siya, kinikwentuhan niya po ako palagi. Pinapakain niya rin po yung mga aso." Tumigil ang bata saka nagpatuloy. "Minsan dito rin po siya natutulog, dun sa tabi ng mga tubo. Ginigising nila yan, sinisigawan, sinasaktan pa." Napakuyom ang kamao ni Ian. "Tinatanong nila kung nakita niya yung cellphone," patuloy ng bata. "Alam ko agad na yung cellphone ang tinutukoy nila." Napapikit si Cedric. Takot na takot po ako. Hindi po ako makahinga," pabulong niyang sabi. At sa sandaling yun, malinaw na malinaw kay Ian. May alam ang batang ito. At ang sagot sa hinahanap niya ay mas malapit kaysa sa kanyang inaakala. "Nagtago po ako," nanginginig na sabi ni Cedric. "Nakita ko sila, dinala nila si Mang Ben sa kung saan. Hindi na po siya bumalik." Parang may humigpit sa dibdib ni Ian. "Nasa iyo pa bang cellphone?" tanong niya at halos hindi makahinga sa pag-asam. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. "Opo," tumango ang bata. "Nasa taguan ko. Gusto ko sanang itapon pero hindi ko po nagawa. Ayaw na rin pong mag-on. Patay na siguro." "Pwede mo bang dalhin sa akin?" tanong ni Ian at pilit pinipigil ang pag-asa. Sandaling nag-isip ang bata. Muli niyang sinulyapan ang uniforme ni Ian. Parang doon siya kumukuha ng lakas ng loob. Tumango siya. Bigla siyang tumakbo papunta sa kanto. Napatalon si Ian. Natakot na baka tuluyan na itong tumakbo palayo. Pero ilang segundo lang, bumalik agad ang bata. May hawak siyang malaking cellphone. Makintab kahit may gasgas sa gilid. Pinakabagong modelo. Nakapatay nga ang cellphone, pero alam ni Ian, madali namang bumili ng charger para rito. Hindi pa niya alam kung hawak na ba niya ang susi sa katotohanan o isa lang namang patay na piraso ng teknolohiya. Pero hindi siya nag-alinlangan. Inabot niya ang kamay niya sa bata. "Sige, Cedric," seryosong sabi ni Ian. "Ikaw ang saksi ko ngayon. Sasama ka sa akin. May aasikasuhin muna ako tapos pag-uusapan natin kung ano ang gagawin sa'yo." Ha? Napasinghap ang bata. "Anong ibig mong sabihin?" "Eksakto ang sinabi ko," sagot ni Ian at diretso ang tingin. "Sa tingin mo ba iiwan kita rito pagkatapos kong malaman na sa eskinita ka natutulog?"
Hindi pwedeng ganito ang buhay ng isang bata. Napakunot ang noo ni Cedric. May bahay naman po ako, mahina niyang sabi. Pero madalas po akong tumatakbo. Hindi ko po kayang manatili ron. Bakit naman? Tanong ni Ian bagamat tila alam na niya ang sagot. Nagkusot ng mga kamay ang bata at parang giniginaw. Yung tiyuhin ko po, sobra siyang uminom. Tapos binububog niya ako at kung ano-ano pa. Napapikit si Ian. Boyfriend ng mama mo? Tumango si Cedric. Galing po siya sa kulungan. Dagdag ng bata. Matagal silang nagsulatan ni mama. Masaya si mama nung nakalaya na siya. Sabi niya may tatay na raw ako. May lalaki na raw sa bahay. Huminto si Cedric saka nagpatuloy. Pero malupit po siya. Laging lasing. Si mama umiinom na rin. Nag-iimbita siya ng mga kaibigan para dun sa mga baraha. Nung huli akong tumakas, binato niya ako ng bote. Parang may nagyelong kamay na humawak sa puso ni Ian. Paano ang mama mo? Tanong niya rito. Mahal niya po yun eh. Mas mahal niya pa kaysa sa akin. Sagot ni Cedric at halos pabulong. Pinagtatanggol niya po kahit mali. Nagdadalawang isip si Ian bago magtanong ng susunod. Pasensya na. Pero may tunay ka bang tatay? Ngumiti ang bata, isang ngiting malinis at tapat. Meron po. Seaman din po katulad nyo. Parang may humaplos sa kaluluwa ni Ian. Magiging seaman din po ako paglaki. Dagdag ni Cedric at may kislap sa mata. Nung kasama pa namin si Papa, maayos naman po ang lahat. Biglang dumilim ang mukha ng bata. Namayapa na po siya sa dagat. Mahina niyang sabi. Kaya mag-iingat po kayo ah. Hindi inaasahan ni Ian ang bigat ng damdaming bumuhos sa kanya. Parang sabay-sabay siyang nilunod ng awa, galit, lungkot at isang kakaibang responsibilidad. Masyado nang mahaba at mabigat ang araw na ito. Parang isang dambuhalang alon na paulit-ulit siyang hinahampas. Pero may isang bagay siyang malinaw na alam. Sige, mariing sabi ni Ian. Ganito ang gagawin natin. Sasama ka sa akin. I-charge muna natin ang cellphone tapos pag-usapan natin ang susunod na hakbang. Sandali siyang tumigil at saka muling nagsalita. Sa ngayon, sa amin ka na muna titira. Sa akin at kay Rachel, girlfriend ko siya. Nasa ospital pa ngayon. At noong gabing yon, dinala ni Ian si Cedric sa bahay. Pinakain niya ang bata, pinaliguan, binihisan ng malinis kahit maluwag at halatang luma. Pinatulog niya ito sa sala, sa bagong palit na mga kumot at unan. Inayos niyang hihigaan. Parang matagal na niyang ginagawa iyon. Sa itaas ng aparador, may nakita si Ian. Lumang underwear na pambata. Nasa labahan na at dapat sana'y ginawang basahan noon pa. May kupas na Spider-Man sa print. Iniabot niya yon kay Cedric. Napangiti ang bata, isang ngiting bihirang makita sa mga batang sanay sa dilim ng lansangan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog si Cedric ng payapa. Samantalang si Ian, nakaupo sa gilid ng sofa, hawak ang cellphone na maaaring magbunyag ng katotohanan. At isang batang hindi niya inaasahang magiging bahagi ng buhay niya. Nang tuluyan ang makatulog ang bata, sakalang muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Tahimik pero mabigat. Umupo si Ian sa harap ng mesa, hawak ang cellphone na parang isang ticking bomb at biglang umilaw ang screen. Bumukas ang cellphone at napahinga siya ng malalim. Pero sandali lang ang ginhawa. May lock screen, may password. Ay, napasandal si Ian. Paano ba to? Sandaling nag-isip si Ian, saka biglang may naalala. Ang numero ni Franco. Hindi siya umaasang may mangyayari, pero wala na siyang ibang pagpipilian. Tinawagan niya ito, pero hindi agad nasagot. Hello? Sagot ni Franco sa wakas. Halatang may laman ng bibig. Hello? Franco? Mabilis na sabi ni Ian, parang kausap lang ang matagal ng kaibigan. Ako to, si Ian. Nagkita tayo kanina. Sandaling tumahimik ang linya. Rinig ni Ian ang mas mabilis na pagnguya tapos ay ang paglunok. Hindi ko inakalang tatawag ka, sabi ni Franco. At ganito kabilis pa. Ako rin, sagot ni Ian.
Pero ganito kasi, may paraan ba para ma-access ang isang phone? Napatawa si Franco. Isang maikling tawa na may halong hindi makapaniwala. Kunwari, sabi niya, hindi ka humihingi sa isang pulis ng illegal na phone hacking. Franco, mariing sabi ni Ian. Wala na akong oras sa biro. May makakatulong ba? Napabuntong hininga ang pulis. Pakiramdam ko, ipinadala ko ng tadhana sa'yo. Sabi niya. Kaya ko pero anong phone yan at bakit? Maikling ikinuwento ni Ian ang lahat. Ang bata, ang eskinita at ang cellphone. Hindi pa siya tapos magsalita, sumagot na si Frank. Parating na ako, sabi nito. Agad-agad, ipinadala ni Ian ang address. Naghintay siya doon, 2 sigarilyo pa lang ang nauubos niya nang pumasok sa bakuran ang kotse ni Franco. Pilit sumisiksik sa bakanting espasyo sa pagitan ng mga sasakyan ng mga kapitbahay. Wala pang kalahating oras, bukas na ang cellphone. At sa loob ng 30 minutong yon, parehong nabago ang mundo ni Ian at Franco. Mga litrato, mga video, mga babae na minsan mag-isa, minsan may kasama. Mga sinusundan, mga inaabangan, mga sinasaktan. Lahat kinukunan ng video. Bawat isa may tropeyo. Nanlamig ang buong katawan ni Ian. Hindi niya kinayang panoorin ang huling video. Alam niyang naroon si Rachel. At alam niyang habang buhay niya yung dadalhin kung sakaling makita pa niya. Kaya mo ba? Tanong ni Franco at seryoso. Tumango si Ian. Ikaw na. Hindi ko kaya. Sagot niya rito. Mabilis na kumilo si Franco. Sa loob ng cellphone ay mga larawan, metadata, lokasyon at madaling natukoy kung sino ang may-ari. Isang pangalan ang lumitaw. Tomas Moreno. Anak ng isang makapangyarihang politiko. Matagal na siyang kilala ng pulis. Ilang beses nang nahuli sa drunk driving, public intoxication at gulo sa mga bar. Pero sa tuwing mahuhuli, may paraan ng ama niya para mailusot siya. Nakapagpa-rehab na rin daw ito ng ilang beses. Walang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sapat ang pera. Hindi na sapat ang impluwensya. Sobrang bigat ng ebidensya. Nang salakayin ang apartment ni Tomas, natagpuan ng singsing ni Rachel kasama ng iba pang tropeyo ng halimaw. Sa gabing yon, tumawag si Franco kay Ian. Ian, sabi niya sa cellphone. Kailangan ka namin para kilalanin ang ebidensya. Napaupo si Ian, pinikit niya ang mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang bangungot, may liwanag, may hustisya. At sa kabilang kwarto, tahimik na natutulog ang isang batang minsang itinapo ng mundo. Isang batang naging susi sa katotohanan. Kinumpirma ni Ian sa mga investigador na siya mismo ang bumili ng singsing. Maaari mo tong kunin kapag tapos ng investigasyon, sabi ni Franco. Sa ngayon, ebidensya pa to. Umiling si Ian. Ayoko na. Sagot niya, mariin ngunit kalmado. Bibili na lang ako ng bago. Hindi niya kayang hawakan muli ang alahas na yon. Masyado na itong puno ng alaala at sakit. Mahaba at mabagal ang naging paglilitis. Ramdam ang pag-aatubili ng sistema na ikulong ang anak ng isang makapangyarihang politiko. Maraming palusot, maraming impluwensyang gumalaw sa likod ng kurtina. Pero sa huli, nanalo ang hustisya. Nakulong si Tomas Moreno. Unti-unting nakabangon si Rachel. Dumaan siya sa mahabang session ng psychologist. Mga araw na puno ng luha, katahimikan at muling pagkatuto kung paano huminga ng walang takot. Ngunit ang pinakamalaking sandigan niya ay si Ian. Mas lalo pa siyang minahal nito. Mas naging maingat, mas mapag-aruga at mas mapagmahal. Araw-araw, pinapaalala ni Ian kay Rachel na hindi siya sira. Hindi siya kulang at hindi kailanman babawasan ng sino man ang halaga niya. Natuloy ang kasal nila. Bagamat naantala sa huling bahagi ng tag-init, simple ngunit puno ng tunay na ligaya. Si Franco ang naging best man ni Ian. Mula sa pagiging estranghero sa presinto, naging matalik silang magkaibigan. Isang ugnayang hinubog ng katotohanan at tapang.
Habang buhay magpapasalamat si Ian sa tulong at paninindigan ni Frank. Ngunit may isang tanong na nananatili. Ano na ang nangyari kay Cedric? Binalikan ni Ian at Franco ang apartment ng bata. Umasa silang makakausap ang ina nito na magbabago ang isip na pipiliin ang anak kaysa sa isang lalaking mapang-abuso. Umabot pa sa pananakot ang pulis sa ex-convict na nobyo ng babae. Pero wala. Napagtanto nilang hindi sapat ang salita para iligtas ang bata. Napilitan silang isangkot ang DSWD. Dinala si Cedric sa isang ampunan. Ngunit hindi rin siya nagtagal doon. Sanay sa pagtakas, isang gabi ay tumakas siya at kinabukasan, lumitaw sa pintuan ni Rachel at Ian. Kinabisado niya ang daan mula noong minsan siyang tumira roon. Tahimik lang siyang nakatayo, hawak ang maliit na bag. Puno ng pag-asa ang mga mata. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagdesisyon sina Ian at Rachel na ampunin si Cedric. At hindi naman sila nagkamali. Naging mabuting anak si Cedric dahil ito ay masipag, mapagmahal at may pusong marunong tumanaw ng utang na loob. Pagkaraan ng 2 taon, naging kuya siya sa kanilang anak na babae na si Vanessa. Taliwas sa mga hula ng mga doktor, nagkaroon sina Rachel at Ian ng isang malusog at napakagandang anak. Isang himala. Paglipas ng maraming taon, tinupad ni Cedric ang pangarap niya, ang maging isang seaman. Sumusunod sa yapak ng kanyang tunay na ama at ng amang tumanggap sa kanya ng buong buo. Si Vanessa naman ay naging designer, malikhaing hinubog ng tahanang puno ng suporta at pagmamahal. Ngunit higit sa mga propesyon at tagumpay, ang pinakamahalaga ay lumaki silang dalawa sa isang masaya at mapagmahal na pamilya. Tungkol sa nakaraan, nariyan pa rin ang mga sugat pero hindi na sila dinadaluyan ng sakit. Mas mabuting iwan ito sa likod at tumingin sa hinaharap. Isang hinaharap na maliwanag, tahimik at puno ng pag-asa. Lumipas pa ang mga taon na parang alon sa dagat. May malalakas, may banayad, pero lahat ay may katapusan. Sa maliit ngunit masayang bahay ni Ian at Rachel, madalas marinig ang halakhak ng 2 bata. Ang mga apo ni Ian at Rachel. Si Cedric na minsang natulog sa malamig at madilim na eskinita, ngayon ay matangkad na lalaki na marunong mangarap at magmahal. Sa tuwing tinitingnan niya ang dagat, naaalala niya ang kanyang ama na minsang nawala roon. At ang amang pinili siyang mahalin kahit walang dugong nag-uugnay sa kanila. Si Vanessa, ang batang minsang sinabing maaring hindi na isilang, ay lumaking malikhain at matapang. Sa bawat disenyo na kanyang iginuguhit, may bakas ng tibay ng kanyang ina at lambing ng kanyang ama. Sa bawat tagumpay, may tahimik na pasasalamat sa buhay na piniling lumaban. Ngayon, mayroon na siyang sariling pamilya. Si Rachel, na minsang natakot humarap sa salamin, ay natutong tumingin muli. Hindi para hanapin ang dating anyo, kundi para kilalanin ang babaeng mas naging buo. Ang sakit ay hindi nawala pero natutunan niyang hindi yon ang kabuuan ng kanyang pagkatao. At si Ian, ang lalaking minsang binalot ng galit at guilt, ay natutong tunay na lakas ay hindi laging nasa kamao. Minsan ito'y nasa pagyakap, sa pananatili at sa paninindigan kahit mahirap. Hindi nila binura ang nakaraan, hindi rin nila hinayaan ito na maging tanikala. Ginawa nila itong aral, isang paalala na ang liwanag ay mas maliwanag kapag galing sa dilim. Sa huli, hindi perpekto ang buhay nila, pero ito ay totoo at sapat na yon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusukat sa ganda, kakayahan at perpektong bukas. Ito'y nananatili kapag ang mundo ay tumatalikod, kapag ang takot ay sumisigaw at kapag ang sakit ay tila walang katapusan. Hindi kasalanan ng biktima ang karahasang ginawa sa kanya. Kahit anong suot pa niya, kahit saan pa siya nagpunta. Ang pananahimik ng sistema at ang paghusga ng lipunan ay pangalawang sugat na mas masakit minsan kaysa sa unang pananakit. Ngunit sa gitna ng lahat, may pag-asa, may hustisya.
Kapag may lakas ng loob na magsalita at may mga taong handang makinig. May pamilya, kahit hindi dugo ang nag-uugnay, basta't may pusong pumipili. At may bagong simula kapag pinili nating magmahal kaysa sumuko. Sa dulo ng bawat madilim na eskinita, may posibilidad ng liwanag. At sa bawat pusong sugatan, may kakayahan na muling magmahal. Dahil ang nakaraan ay hindi ang katapusan, kundi ito ay simula lamang ng mas maliwanag na bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.